Nitong mga nakaraang buwan ay napapansin ni Aling Manilin sa kanyang pag-iimbentaryo na may mga nawawala siyang mga delata at pagkain sa kanyang convenience store. Dahil kakaunti lamang ito ay inisip niya na lang na maaring nalusutin sila ng manggagupit o maaari ding nagkamali lamang sila sa pagbibilang kaya naman pinalampas niya ito. Ngunit hindi ito nagtapos doon sapagkat habang tumatagal ay mas dumarami ang nawawalang pagkain sa kanilang paninda. Di tuloy na iwasan ng ginang na mag-isip ng di maganda sa nag-iisa niyang empleyado na si Poyi na kahalili nila ng kanyang anak sa pagbabantay ng tindahan. Naalala niyang mayroon itong matinding pangangailangan sa pagkakasakit ng ina nito na kasalukuyang nasa ospital. POYE, kumusta na pala ang nanay mo? Nahihirapan siguro kayong magkakapatid sa sitwasyon niyo ngayon, sambit ni Aling Manilin. Umaayos naman na po ang lagay ni nanay at kinakaya pa rin naman po naming magkakapatid. Nagtutulong-tulong na lang po kaming lahat, tugon ni Poyi. Mabuti naman kung ganoon. Basta kung may kailangan ka, magsabi ka na lang ha. Saad ni Aling Manilin na nagpapahiwatig sa dalaga upang humingi na lang ito ng tulong imbes na manggupit sa kanilang tindahan. Sa pagbabaka sakaling iyon ni Aling Manilin ay hindi niya na inaasahang mawawalan pa uli sila ng mga paninda. Ngunit nagkamali siya, sapagkat mas dumami pa ang mga nawalang delata at pagkain ng mga sumunod na linggo. Dahil dito ay hindi na siya nakapagtiis pa at kinausap niya na si POYE tungkol dito. Ipinaalam niya sa dalaga ang tungkol sa dumaraming mga nawawala nilang paninda nitong mga nakaraang buwan at ang hinala niya rito. Naku ma'am, hindi ko po kayang gawin yun. Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinukuhang kahit na ano dito sa convenience store ninyo, depensa ni POYE. Gusto rin sana kitang paniwalaan at mukha ka namang mabait. Kaya lang, 3 lang naman tayo dito ng anak kong nagsasalitin sa pagbabantay. Alangan namang pagnakawan namin ang sarili naming negosyo. At saka kung dahil naman yun sa mga iilang customer na kaduda-duda at malikot ang kamay ay napakarami naman nung nawawala. Madali natin yung makikita at mapipigilan kung nagkataon, pahayag ni Aling Manilin. Pilit na itinanggi ni POYE ang bintang na iyon ni Aling Manilin ngunit nahirapan siyang kumbinsihin ito na paniwalaan siya kaya naman tinanggal siya nito sa trabaho. Kinabukasan, pagkabalik ng anak ni Aling Manilin na si Fredo mula sa isang linggong bakasyon ay napag-usapan nila ang nangyari kay POYE. Ikinagulat ito ng kanyang anak. Pinabulaanan nito na pinagnanakawan sila ni POYE at agad itong humingi ng dispensa sa ina. Inamin ni Fred na siya ang dahilan kung bakit nagkukulang ang inventaryo nila sa mga tinapay, delata, noodles at iba pang mga pagkain. Imbes umano na itapon ang mga malalapit ng mag-expire pero hindi pa talaga sirang mga pagkain ay pinamimigay niya ito sa mga taong kalye na pumapasok sa kanilang tindahan na nanghihingi ng tulong bago pa ito mag-expire. Pasensya na po, Maria. Noong una po kasi, nalimutan ko talagang sabihin sa inyo. Tapos noong mga sumunod, noong hindi nyo naman na po hinanap yung mga kulang, akala ko po ay ayos lang sa inyo since malapit na rin naman ang expiration date ng mga yon. Kaso nitong mga nakaraan hindi ko po napansin na naparami na po pala yung mga napamigay ko. Sorry po, paliwanag ni Fred. Nako, anak, maganda naman pala ang intensyon mo. Kaya lang sa susunod naman magsabi ka para hindi tayo nagkakaproblema ng ganito. Nakakahiya tuloy kay POYE na napag-alitan ko at tinanggal sa trabaho, sambit ni Aling Manilin. Matapos noon ay agad na pinuntahan ni Aling Manilin si POYE sa tahanan nito upang personal na humingi ng kapatawaran sa kanyang pagkakamali. Bilang likas na mabuti ang dalaga ay madaling naayos ang kanilang di pagkakaunawaan. Muling nakabalik si POYE sa kanyang trabaho sa convenience store ni Aling Manilin dinagdagan rin ng ginang ang kanyang sahod at buwan-buwan na rin siyang nakakatanggap ng food packs mula sa maliit na proyekto ni Fred. Sinuportahan kasi ni Aling Manilin, ang ginagawa ng anak na pagpapamigay ng mga paninda nila sa tindahan na maaayos pa bago ito mag-expire sa mga taong nangangailangan. Hindi man kalakihan ang kanilang napapamigay at kahit kakaunti lang ang kanilang natutulungan ay malaki pa rin ang pasasalamat sa kanila ng mga taong nabibigyan nila. Nasaksihan ito ng mga tao sa kanilang lugar na natuwa sa kanilang ginagawa kaya naman mas sinuportahan nga mga ito ang kanilang tindahan. Mas dumami ang tumangkilik sa kanilang convenience store na nagpataas ng kanilang kita. Dahil dito ay nagawa nilang palaguin ang kanilang negosyo. Nakapagpatayo uli sila ng isa pang convenience store sa ibang lugar na pinagkatiwala kay POYE bilang visor at ipinagpatuloy nila ang maliit na proyekto ni Fred na nakatutulong sa mga taong nangangailangan. Hinanap ng dalaga ang inang nang iwan sa kanya sa bahay ampunan noong bata pa siya, naliwanagan siya nang magbalik ang isang alaalang nabaon sa limot. Natanggal sa trabaho ang doktor dahil sa gulong kinasangkutan niya, di niya akalaing hahanapin siya ng mga pasyente na magbibigay daan patungo sa magandang oportunidad. Pinagbintangan ng ginang ang ka-era nila na nangungupit sa tindahan, magugulat siya nang malaman kung sino talaga ang kumukuha ng mga ito at kung saan ito napupunta.